Bilang isang kusinero, isa na sa mga maituturing kong pamilya ang mga kasamahan ko sa pagluluto. At ngayong araw, ako ang nakatokang gumawa ng pagkaing pagsasalo-saluhan namin ng aking mga kitchen staff dito sa Anihan. One of the practices that we do here in the restaurant, and I think that is also true sa maraming restaurants dito sa Pilipinas, is that we have what we call family meal. So ito yung meal na allocated sa mga staff. And of course, again, when you're in the business of restaurant, malaking factor pa rin dyan yung cost. You wanna provide meals for your staff, pero at the same time, kailangan maximized pa rin yung resources. And what we have for today's lunch is basically kimchi stew. Ang maganda dito, kung isipin mo, kimchi di ang mahal, no. We make our own kimchi. So, may mga batches kami na nagagawa during the time na sobrang mura ng bok choy o yung pechay bagyo. Tawa na tayo, gutom na yung ating mga staff. Kimchi stew. Meron tayo dito, lard. Lagyan natin yung ating pork. This is also a great opportunity for our chefs to hone their skills, lalong-lalo na for a family meal. Kasi ito yung mga putahe na anything goes. Kung ano yung gusto nilang iluto. So in a way, ito yung mga pagkakataon na nakakapagluto sila ng off the menu. Ika nga, we get to play with different cuisines. Sometimes we do Italian, Mediterranean. Yun nga, sakto. Kumbaga, mature na yung ating kimchi. Masarap na siyang ipansahog. So, babrown lang natin yung ating pork. Yung ating onions. Next up, yung ating garlic. And then, we are going to add yung ating pork stock. Then, season lang natin ang fish sauce. Simmer lang natin to hanggang lumambot. This would take siguro mga 10 to 15 minutes. Mas mapapabilis pa yan, lalo na pagbobombahin pa natin yung apoy. We are using high-pressured stoves here in the restaurant para mas mabilis namin na-serve yung mga pagkain namin. So at this point, sakto na yung tenderness or yung doneness ng ating liempo. Pwede na nating ilagay yung ating kimchi. So we have here kimchi na I think, if I'm not mistaken, this is roughly 5-month-old. So kapag nagtitimpla ko ng pork mo, make sure na hindi masyadong matapang yung seasoning. Kasi yung kimchi natin, meron din siyang sariling timpla. Normally, we use 2.5% salt for our kimchi para ma-ferment siya. And then, hindi ko muna sinasama yung pinakasabaw. That's something na ina-add ko na lang sa dulo. Then, add lang natin yung ating tofu. Let's turn off the heat. Finish it off with more kimchi juice. Ayan. Luto na yung ating kimchi stew. Okay na to. Family, tara na guys. Nasaan na yan? Tara. Una pa lang yan sa mga pagkaing ihahain namin sa inyo for today's food adventure. Dahil ipagpapatuloy pa natin ang paghahanda ng masasarap na pagkain mula sa kusina ng Anihan Sustainable Gastronomy by Chef Jay Arroyol at The Good Food Farm. Please try something that we have played with in the kitchen. Just basically shrimp with gata.
Makiki-food trip din sa atin si Chef Elite. Ano wrong? Take out ko na to. Take out po. Habang ako naman, susuyurin ang kusina ng isa sa mga institusyon ng kainan sa Liliw, Laguna. Meron silang banggerahan or dirty kitchen. Mukhang dito nila niluluto yung mga malakihang batches nila. It's very Filipino eh. So excited na ako magluto. Pati ang komedyanteng si Sugar Mercado, may pampamilyang recipe ding isi-share sa atin. Day, pag natikman mo to, masarap pa to sa jowa mo. Ganon! Kaya tutok na Food Explorers para sa isa na namang masayang farm-to-table experience. Oh. Crispy. Dali. So para tayo nagki-kitchen raid ngayon. Again, going back lang dun sa philosophy natin when we're designing items for the menu, you always want to make it very simple. Kung hindi mo kayang gawin sa bahay, yung putahe, mahihirapan kang ilabas to sa kahit anong restaurant despite ng level ng skills ng mga chefs mo. Yun pa rin yung prinsipyo yung lagi kong pinangahawakan na I think with my years of experience sa kusina, nag-prove naman itong very effective and very practical. So this is one of those dishes. Shrimp natin. Salt lang yan. Hot pan. Hot oil. Prepare lang natin yung ating garlic. Kasi once na ibagsak natin yung ating shrimp, sigurado wala pang 5 minutes, tapos na yung cooking process. Okay. So very hot oil and very hot pan. Aray ko. So ganun ako nasusunog eh. And then saka ko ilalagay yung ating garlic. More oil. Because of the temperature ng ating pan kanina, wala pa yata tayong 3-minute mark and tapos na yung cooking process. Nararamdaman ko na yung ating shrimp. Maganda na yung bounce. Perfectly cooked na siya at this point. Set aside lang natin to rest. Dito sa Magdalena, abundant pa rin ang coconut. Siyempre, for our sauce, we're just gonna make coconut cream sauce. So, pan sauce lang ito, pero yung pang-deglaze natin sa kanya is yung ating kakanggata. We're making a sauce. Ngayon, pag masyadong mainit yung temperature na gagamitin natin, maghihiwalay yung cream sa oil. Yun naman yung ayaw nating mangyari at this point. So, salt lang ito. Konting patis. Let's add in some sugar. Bukod doon sa simpleng components ng dishes natin, bawang, hipon, gata, pagagandahin lang natin yung ating plato. Dito naman papasok yung arte, kumbaga. We will be adding some components like basil oil at saka yung ating tuile na ginagawa in-house. So this is basically just squid ink and oil, water, and flour. Tapos pwede mo na ring timplahan to ng kung anong gusto mo. Lagyan mo ng bagoong, patis. There you go. Thank you for considering our farm and our restaurant for your relaxation. Are you guys over here for rest? Yeah. Are we celebrating something? Rest is a rest. What is your Nice. food? Oh, perfect. Nice user. I'll take off from that. Please try something that we have played with in the kitchen. Okay. Just basically shrimp with gata. Shrimp, basil oil, garlic. Yeah. Okay. Very ano siya, very tasty. Alam mo yung coconut milk. Na fresh. Yung taste niya talaga, Coconut cream lang po yan. Nothing else. Nothing else. Yung, kasi nagisa lang po ako ng shrimp with garlic. Same pan,
nag-drop lang ako ng siguro mga half cup ng coconut cream. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Isa sa mga constant na challenges para sa mga magulang ang paghahanda ng mga pagkaing healthy at magugustuhan ng mga anak nila. At ang kapuso comedian na si Sugar Mercado, tila nakahanap na ng go-to recipe kung saan mapagsasama niya ang pamilyar na sarap at nilamnam na trip ng mga chikiting niya at ang sustansya ng gulay. Ito ang isi-share niyang putahe sa atin ngayon. For your plate! Hello mga kapuso, Sugar Mercado to at may inihanda ako sa inyong recipe. Nako, napakasarap nito. Favorite ng mga kids ko, kaya tara, simulan na natin to. Chicken, Thai. Meron tayong broccoli, mushroom, garlic, butter, syempre may pa-oil. First, garlic or tinatawag na bawang. Madalas kong ninunguya to kasi may high blood ako. Charot. Siya nga pala sa mga internet ko lang to natutunan. Okay, and another, this one, mushroom. Kung gusto nyo mas marami niyan, go. Ihiwain na muna natin yung broccoli. Iwain lang na natin siya. Ito yung favorite ng mga anak kong gulay. Ito lang yung kinakain nilang gulay. You know naman sa farm, you know, ang mahal nga lang nito, Day. Pero dahil ito yung gusto ng mga anak ko, talagang ito yung nilalagay ko. Ganyan, pang mayaman, broccoli. Ayan na, nahiwa na natin yung broccoli. After that, I'm gonna put butter. Tsaka mas maraming butter. Pero syempre, tantyahin nyo rin yung panlasa nyo. Mas malasa kasi yung butter kaysa sa oil. You know. Okay, tapos ilagay na natin yung fat chicken muna. Bago natin ilagay yung broth para lang mas gusto ko kasi parang nafa-fried yung chicken. You know, yun talaga kami, mga chef. Wow. Kapag ka naglalambing sila sa akin, kahit pupunta ako ng trabaho, nilulutuan ko talaga sila. Kasi di ba, pag anak mo nagre-request, pakiramdam mo, ikaw pinakamagaling magluto. Dahil kayo, oh, mommy, it's delicious. Ganon. Social, di ba? Aha, ganyan. Tsaka nakikita nyo, nagkakaroon ng sabaw yung chicken habang nifa-fried ko. You know, that's just what you call bahala kayo. Charot. Ayan. Nagkakaroon siya ng sabaw habang pina-fried nyo siya. Nilagay ko na po yung bouillon. Yan. Para lang mas mas ma-absorb nung chicken, mas malasa. Lagay muna natin tong water ng konti. Tapos mamaya, kapag kakulang pa, o sige, lagay nyo ng lagyan. Kung marami kayo sa pamilya nyo, buhos nyo lahat ng tubig. Pero siguraduhin nyo may lasa. Okay, pepper and salt ang magpapalasa dito. Lagyan na natin ng pepper salt. Ako mahilig ako sa pepper talaga. Mas madami akong nilalagay na pepper. Mahilig ako sa maanghang. Pero pagka bata, nasa sa inyo, tikman nyo po muna. Huwag kayo lagay ha. Okay po? Isa sa mga kinabuhay ng nanay ko sa amin, karinderya. Actually, hindi talaga ako marunong magluto. Pero pag nagluto ako, nakakatsamba lagi. Yung mga anak ko, delicious, ma'am. Ganun. Hindi ko alam kung niuuto lang ako Gusto lang nila ng luto ko. Syempre ako tuwan-tuwa naman. Super cook naman ako. Parang pakiramdam ko, successful mother, ganyan. Yan. Ay, ang sarap. Ito yung cream. Nako, napakasarap nito, Day. Ay, ayan ang nagpapasarap dito, be, yung cream. Yung mga bata magugustuhan to, be. Nako talaga, sinasabi ko talaga sa inyo. Mamahalin kayo ng mga anak nyo lalo. Okay, lalagyan ko muna ng salt, Tapos, takpan natin. Yan, mga ilang minutes, papakuluan lang natin para mas mag-ano yung chicken, maluto. Ayan, para mas masarap. Yes, mga kababayan, ito na ang ating broccoli. Ilalagay na rin din natin siya para maluto na rin siya. Dahil yung broccoli, mabilis lang naman yan maluto Yee, sarap. O, diba? Iba talaga yung pangmayaman, Makikita mo talaga, kulay pa lang, Parang umangat ka, ganyan. Sumakses ka, Okay, luto na ang ating chicken broccoli cream with pasta. Nasa inyo yon dahil sabi ko nga po sa inyo, favorite ng anak ko to. Pwedeng iuulam, pwede i-merienda. Tapos yung broccoli, para maano natin na talagang, it's so amazing, it's so delicious. Tapos yung sauce, yan ang importante. Diba? Dahil, pag natikman mo ito, masarap pa ito sa jowa mo. Parsley, okay? Ganon! Ito naman yung rice. Tapos, lagyan natin ng pagulay. Tapos, sauce na lang.
Ay, amazing. Ay, Chef Sugar. Oh, nasabi ko sa inyo. Okay na to? Ganon. Oh, di ba? Day, kalain mo, marunong ako magluto. Ito na, ang gusto ng lahat, ang tikimang time. Ito na. Nako, mga mamshi, talagang masarap to, be. Be, masarap. Tsaka kung gusto niyo po yung mas creamy pa, pwede niyo lagyan ng cream. Kung gusto niyo na masabaw, pwede niyo rin dagdagan ng water. Tapos dagdagan niyo rin ng salt and pepper. Nasa inyo po yung panlasa. Kung gusto niyo mas maanghang, ako nilalagyan ko pa nga ng mga ano yan sile. Pwede din basta sa taste niyo po kung ano yung gusto niyo. Gawin niyo po. Diba? Bala kayo. Amazing, fabulous, fantastic. Kapag sinabing food trip, madalas pumapasok sa isip natin ang pagsubok ng mga bago at kakaibang pagkaing nauuso ngayon sa social media. Pero kung iisipin mo, isang magandang pagkakataon din ang pag-food trip para magkaroon din tayo ng mas malalim na appreciation sa mga local dishes na maaari nating matikman sa bawat lugar na binibisita natin. At kung maisipan mong gawin ang ganitong klaseng adventure, perfect spot ang lalawigan ng Laguna, kung saan lumaki ang kasama ko sa food trip ngayong araw na si Chef Elite. Alam mo, nakakatawa kasi ang food scene dito sa Laguna, payak lang. So hindi grande, wala masyadong fusion ng mga cuisine. Unless pupunta ka doon sa mga restaurant talaga na mga medyo fine dining levels na. Pansin ko sa mga taga Laguna, kasi syempre dito ako lumaki, pansin ko hindi kami nakakain ng walang sausawan. Tapos yung mga pagkain kasi dito, simple lang, fresh, simple, tsaka mabilis lutuin. Yun yung mga pagkain dito. Ito ang mga klase ng dishes na maaari mong matikman dito sa pinuntahan naming sikat na kainan sa Liliw, Laguna, ang Chef Mau Restaurant. Grabe yung pako nila, fresh. Galing po ba yan dito, pinitas? Malutong pa yung pako, May lalasahan akong maasim. Siguro yun yung dressing ng salad nila. May konting tamis. Kasi pag gumagawa ng vinaigrette, di ba? Suka, konting olive oil, konting asin, salad dressing na. At saka yung nagpapaalat sa kanya, yung salted egg. Hindi yung mismong pako yung maalat, guys. Yung salted egg yung nagpapaalat. Kaya ang sarap. Refreshing siya. Isa daw to sa mga bestseller nila ang Mini Okoy. Maliit, bite-sized, isang kagat, panalo na. Siyempre, may nakita ko ditong masarap na suka. Sa Kalamba kasi Okoy namin, para siyang chocolate hills. Nakaganon. Then maraming mga alabang sa loob. Alamang, bagoong, mga hipon, na iba't ibang size ng hipon. Ito, nakakatuwa kasi para siyang chicken nuggets. So, nung kinain ko siya kanina, malutong pa. At saka, may mga hipon pa din naman, pero hindi siya nakakaumay. Kasi para lang siyang chicken nuggets. One bite lang. So masusuka na may mga bawang. Perfect. Balita ko, special order lang to. Yung pagluluto kasi nila dito sa Chef Mau Restaurant, a la minute. Kapag umorder ka, dun lang siya lulutuin. Pagpasok ko pa lang kanina ng Chef Mau Restaurant, iningali ka, tingnan mo yung stuffed talong. Parang na-hype ako. Iniisip ko siya na ano yung tsura doon stuffed talong. Niloko ko pa yung mommy kanina or yung nanay kanina. Sabi ko, tortang talong po. Ay, hindi, ining. Stuffed talong. Hindi nga torta, guys. Mali ako doon Ito ang itsura ngayon, para siyang embutido na nakabalot. Pinapalibutan ng talong, tapos pinrito. Para siyang burger patty na may mga breadcrumbs. Tsaka lasa siyang healthy. Kumbaga para siyang Shanghai, pero talong yung pambalot. And yung sauce niya, teriyaki, kaya match naman. Stuff, look, and listen. Ang sarap. Tumawa kayo, nakakatawa yun, di ba? Hindi ko ito ubusin, sige. Meron pa ditong ang kanilang ginataang cara beef. Thinking ko kasi, akala ko matigas. So ngayon, the usual beef na may cream-based sauce, masarap siya. And yung cara beef, malambot. Masarap siya pag may gata. Naiit-it nung laman yung gata. At kaya siya lalo sumasarap, di ba? Kasi puro laman nga. Nakakatuwa,
dito sa Chef Mau Restaurant kasi may ano na hindi na siya yung the usual pagkain na makikita mo sa mga bahay ng mga Kalambenyo, kaya mga taga Laguna. Kumbaga may mga fusion na din siguro for me. Alam ko kanina talong yung ihahain sa akin eh. So iba siya, tapos may teriyaki sauce na, so may Japanese style na mga sauces. And yung pako naman, akala ko kalamansi lang yung dressing kanina na may asin, pero ngayon gumagamit na sila ng olive oil, vinaigrette. So meron na din silang ganong style ng mga sauce. And yung okoy nga, nakakatuwa kasi naisip na nila gumawa ng mini okoy. May innovation na din na pumasok doon kasi maliliit na version na. And yung Cara beef naman, since yung Carabao meat daw kasi mas mura dito sa Laguna, kaya siguro yun yung ginamit. Masarap siya. O, di ba? Mukhang busog na busog. Guys, ingkitin ko muna kayo Last bite. Nalagay ko sa suka na may sibuyas at bawang. Tapos, alis na ako. Ano lang? Take out ko na to. Take out po! Patuloy ng ating food adventure sa Laguna, napadpad tayo sa kusina ng Chef Mau Restaurant sa Bayan ng Liliw. Ano naman kaya ang mahihanda kung putahe gamit lang ang mga sangkap na nahanap ko sa kusina nila? So para dun sa ating kitchen raid, nakasilip tayo ng mga gulay na marami sila. Nagsuserve sila sakto naman ng bagnet. So naisip ko lang na gumawa ng isang dish na mahal ko rin talaga dito sa Laguna, yung kanilang okoy. So gagawa lang ako ng bagnet okoy. So we have our vegetables here. Now for my version of okoy, pinili ko is of course yung carrots, squash, tsaka yung sayote. Kung may mga maihalo kayong iba pang gulay, by all means, mas masarap yan, definitely. So after natin mag-grate yung ating carrots, kalabasa, tsaka sayote, sisison lang natin to ng salt and pepper. And then mix lang natin. Para lang din magkaroon ng protein component yung ating okoy. Sakto, nagsiserve sila dito ng lechong bagnet or pork bagnet. So meron na silang pre-cook. Yun yung ating gagamitin pang topping. What will hold and make our okoy crispy is traditionally glutinous rice flour batter. But since wala tayong glutinous rice flour, ang binigay sa akin nila chef dito is ground rice, as in bigas na binlender nila. Now, I'm very interested kung ano ba yung kalalabasan ng dish na to. So, let's start. Kakanawin lang natin yung ating ground rice ng konti pang tubig hanggang sa mabuo natin yung medyo thick na consistency. Now, mainit na yung ating pan. Lagyan na natin ng mantika. Sakto, meron na tayong mga sliced pork dito. Ipapatas na rin natin yung ating pinaka-layers of okoy. So we'll start with our ground rice batter sa pinakailalim ng plato. And then, parang pizza lang ito, tatapping natin yung ating grated vegetables. Then, finally, yung ating sliced pork. Now, parang maging paste o kumbaga binder or taga-dikit ng ating mixture, papatungan pa natin ulit ito ng ground rice. Then, let's fry hanggang maging brown. After a few minutes, flip lang natin just to give siguro a deeper texture doon sa taas na layer ng ating presentation side. And then, pwede tayo mag-plate. Eto ma'am, yung ating napag-eksperimentohang bagnet okoy. Please Okay. try. Mas ihit natin dito siya. Yes po. Naririnig ko. Sound check pa lang. Okay. In fairness, Mas talo niya yung chicharon. Di ba? Crispy. Di ba? Ito, ang sarap. Tapos since naipit siya sa layer ng ground rice, parang may surprise kang baboy na lasa na makakain. So parang pag iisipin mo, akala mo kumakain ka talaga ng bagnet. Yes po. No? Oh, Crispy. dali. Totoo yan. Pero, Pwede pala yun, no, siya.
Diba? Ngayon, may idea na tuloy akong pwede akong gumawa ng parang vegetarian bagnet. Exactly. Yes, pwede crispy kasi. Diba? Vegetarian bagnet, ito yung try nyo kasi sound check nakababad sa suka Oh, panalo. Diba? Yung ngiti nung sound engineer namin doon, ngiting masaya